Hello, thank you for watching Rodilets Dahilan Loves. Thank you. Inspiration. The things that
voice and works of His love to brighten your day wherever you are, whatever you do. Shine like a flame, like the sun of day. Start. Good day, dear listeners. This is Adventist World Radio, AWR 97.9 Light FM. O sa atong Facebook page, Adventist Light Media Ministry, diri nanukan sa inubulan sa Lime, Misamis Oriental. O karon atong personal Facebook page, Mangandamta. O karon Domingo sa hapon, January 4, 2026. Happy New Year di ay kanatong tanan no mga higala. So kini gihapon ang inyong igsuon higala sa kahanginan, servant of God, Tina dahilan sa Dora. Og ubanan no sab kuninyo niining atong usa ka oras nga atong paminawon ang mensahe sa Dios alang kanato karon samtang kita nagakinagbuhi nining tuig 2026. Ug sa malabot pa nga mga katuigan. Happy New Year and welcome kamong tanan nining atong programa Mangandamta, where we are going to study Bible truth, spiritual reflection, and how to have guidance of God through His Holy Spirit. Today we are going to study the topic entitled Be Filled with the Spirit. Apan sa dili pa ako pasalamatan ang mensahe sa awit nga gihatag niining kahaponon no. Thank you so much sa mensahe sa awit nga gihalad sa atong Ginoo niining kahaponon. Shout out kanatong tanan o condolence sa pamilya Tagaro, Paharon diha sa iglesia sa Blanco SDA Church. Condolence sa pamilya. Farewell usab sa among pinalanggang Pastor Hambi Arellano. Thank you so much, Pastor, sa pila ka tuig nga imong gigugol sa Ambassador Association. Og welcome sa itong bag-o nga Pangulo or Pastor diri sa Ambassador District, Pastor Laure, uban sa iyang pamilya. God bless us all. Og congratulations sa itong mga higalang mga kaigsunan nga nakadawat sa GCash pa Premium sa itong mga followers sa itong programa Mangandamta. Thank you so much, Teresa Ramos, Tita Lanit, Brother Albert Abinis, Brother De La Piña, Rodelito Ramos, Rini Longhino, Al Vincent Galve, Richie Baring, o ang Diyos magapanalangin ka natong tanan inuman usab sa pag ampo na hinautunta atong paminawon sa kanunay ang mensahe sa Diyos nga ihatag ka nato matag Domingo sa hapon. So karon mga kaigsuunan, atong tun-an ang bag-o na sa matopiko nga atong patalinghugan ining kahaponon. Og sa dili pa nato abihon ang pulong sa Dios nining kahaponon, atong sampiton ang Dios pinaagi sa atong pagampo. Magampo kita. Our gracious and heavenly, merciful Father in heaven, we come before you with a humble hearts. Thank you for the blessings and guidance you poured on us in the past years. Thank you for extending our borrowed life until this time. Sorry for all our sins and trespasses. This day, as we tackle and study your words, we ask your Holy Spirit to be with us, to teach us the things which is important in our daily life with you. Let every listeners everywhere may feel the touch of the Master himself. Bring healing to the sick, comfort to the troubled, and salvation to the lost. Guide our thought and our heart as we study your truth. In Jesus' name we pray. Amen. So thank you so much. Tuig 2025 and welcome 2026. Kini ang atong una nga programa. Unang Domingo sa tuig 2026. So, ang ato foundation sa pagtuunin ng kapunon mga kaigsunan, makita siya sa Ephesians 5 verse 18. Nagaingon diri, and be not drunk with wine, wherein is exist but be filled with the Spirit. Ayaw ka mo pagpakahubog ug binom, kay karon maoy pagpatuyang, okay? Kana mo'y pagpatuyang, kundi magpapuno hinuon kamo sa balaan nga espiritu. Unsa may hinungdan, nganong kinahanglan man sa tao ang balaan nga espiritu? Unsa man ang papel or character nga gihawiran sa balaan nga espiritu sa kinabuhi sa tao? Nganong kinahanglan pa man ang balaan nga espiritu nga kung diin ang tao pwede mong mamili sa pagbuhat og maayo?
So kaning tanan nga mga pangutana mga kaigsunan, ato kini siyang tubagon samtang atong padayonan ang pagtuon niining haponon. So kung natin mga Biblia diha atong kuhaon o dunganan nato sa pagtuon, ang atong pagtulunan ining kahaponon unsa ka importante nga mapuno kita sa balaan nga espiritu. Ang fondasyon sa Biblia nganong kinahanglan nga mapuno kita sa balaan nga espiritu. Kung atong ablihon, ang libro sa Joel, chapter 2, verse 28, it says here, "And it shall come to pass afterward, that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions." So, unsa di giingon diri mga kaigsunan? Og nahitabo nga sa ulahi, nga sa dihang nga gibubo sa Dios ang espiritu ibabaw sa tanang tao or sa tanang unod, ang inyong mga anak nga babae o mga anak nga lalaki managpanagna, ug ang inyong mga taong tigulang managdamgo sa mga damgo, ug ang inyong mga batanong lalaki makakita og mga pananaw. So mao ni siya ang foundation mga kaigsuunan. Una nga teksto nga kung diin naghisgot may tungod sa balaan nga espiritu. Kung unsa ka importante ang balang espiritu, tungod kay ang balang espiritu di ay mo yung nagapakita sa iyong mga katawhan sa mga butang nga gusto mahitabo sa Dios. Ablihon na usab nato ang atong mga balaa kasulatan sa Isaiah 32 verses 15 to 20. So atong basahon mga kaigsunan nganong importante man ang balaan nga espiritu sa atong kinabuhi. So nag-iyon siya diri, "Until the Spirit be poured upon us from the high, and the wilderness be the fruitful field, and the field be counted for the forest. Then the judgment shall dwell in the wilderness, and righteousness remain in the fruitful field. In the work of the righteousness shall be peace, and effect of righteousness quietness, and assurance forever. And my people shall dwell in a peaceable habitation, and in sure dwelling, and in quiet resting places, where or when it shall heal, coming down in the forest of the city shall be low, and in the low place. Blessed are ye that bow beside all water, and send forth hither the field of the ox and ass." Sige, ingon diri mga kaigsunan. Hangtod nga ang espiritu ikabubo ibabaw kanato gikan sa kahitasan, ug ang kamingawan mahimong umah nga mabungahon, ug ang kapatagan nga mabungahon pagailhon nga lasang. Sumod ini siya mga kaigsunan ang kaimportante sa balaan nga espiritu. Kining lasang nga gisgutan diri, kining kamingawan nga gisgutan diri. Nag-iyon siya sa last, nag-iyon siya bulahan kamo nga na nagpugas sa daplin sa tanan ng mga tubig, na nagpalakaw sa mga tiil, sa mga baka o mga asno. Sa diha mga kaigsunan nga anaa kanato ang balaan nga espiritu. Ang Dios adunay kontrol sa atong kinabuhi. Ang Dios mismo magapanalangin kanato tungod kay ato man tugutan nga ang balaan nga espiritu magatinginal sa atong mga kinabuhi. Sama kini siya sa usa ka lasang kay kamingawan, na kung diin ang kamingawan mga kaigsunan bisan kini wala gibali-balis mga tao, apan sa diha ang katawhan adunay balaang espiritu, ang umah nga dili dapat umahon magapamunga, no kung tamnan lang gid siya kung naa sa imong balaang espiritu magapamunga siya. Ang Juan 14 versikulo 26 mga kaigsunan, John 14 verse 26, it says here, "But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you." Pagkamaayo mga kaigsunan, nag-iyon siya, apan ang manlalaban, ang balaang espiritu, nga sa dakong o sa akong ngalan ikapadala sa abahan. Siya mao ang makatudlo kaninyo sa tanang butang, o magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong ikasulti kaninyo. Ang balaan nga espiritu nagadala og gahom sa atong mga kinabuhi. Nagapadala o gipadala kini sa Dios kung atong hinumduman mga kaigsuonan sa diha nga nisaka si Jesus Christ dito sa langit, kung atong dumduman. Human sa 40 ka adlaw
pagkabanhaw niya mga kaigsunan, nisaka siya sa langit. Apan nagasulti siya, nagatubon siya, na sa iyang pagbiya nining kalibutan, kinahanglan yun siya magbiya. Kapan sa iyang pagbiya, ipadala niya ang comforter o manlalaban. Kini manlalaban mga kaigsunan, bulahan kita, nabisan pag wala na si Jesus Christ ang kalibutan, apan bulahan kita, tungod kay ang balaan ni Espiritu, makaduol man, makadominar man sa kinabuhi, sa matag-usa ka tao. No? Kay kung si Jesus Christ lang, limited ang mga tao nga makaduol sa iya, limited ang mga tao nga pwede niya matabangan. Apan, inigabot sa comforter nga mao ang balaang Espiritu, tanan nga musangpit kaniya, iyang pagkatubagon. Tanan nga nanginahanglan kaniya, pinaagi sa balaang Espiritu, makadawat niini. Nagyon siya apan inigabot unya sa mananlaban, nga akong ipadala kaninyo gikan sa amahan, ang Espiritu sa kamatuoran nga magagikan sa amahan, kini siya mao ang magahimog pang himatuod, may tuod kanako. Nani kay importante ang balaang Espiritu. Ang balaan ni Espiritu magapuyo sulod sa atong mga kasing-kasing buot ipasabot. Pwede siya ma-present or anaa sa tanan ng mga tao nga nanginahanglan kaniya. Promise siya mga kaigsuunan, no? Doon na iyang promise. Iyang promise nga kitang tanan pwede nga muhangyo o mangayo sa balaan ng Espiritu. Ang ato lang yung mga kaigsuunan nga buhaton. Nga doon na tayo paubos sa itong mga kaugalingon. Aron ang balaan ng Espiritu mao'y magdominar sa itong mga kinabuhi. No? So the promise of the Holy Spirit secured. Naunsa man pagka-secured mga kaigsuunan nga ang pamulong ni Jesus Christ tinuod. Nag-iyon siya diri in Galatians 3:16. It says here that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit and the inner man. Unsa di ay aron nga sumala sa kadagaya sa iyang himaya, itugot unta niya nga malinigunan kamo sa gahom pinaagi sa iyang Espiritu diha sa kinasuluran sa inyong pagkatao. Ang tao mga kaigsuunan, kung atong tugutan na si Jesus Christ or ang balaan Espiritu, ang Espiritu sa Dios mga kaigsuunan, mupuyo sa atong mga kasing-kasing, mupuyo sa atong kaugalingon, siya andam nga muhimo niini aron ang atong mga buhat mga kaigsuunan, mga buhat nga maayo. Dili tungod kay kita maayo, apan tungod kay ang Dios mupuyo sa atong kinasuluran nga bahin, ang bahin sa atong mga kasing-kasing. In John 16 verse 7 and 8 to 12, the ascension of the Lord is still another assurance of His heavenly gift. Ang gasa, muhawa siya, si Jesus Christ, muhawa aning kalibutan, apan iyang ipadala ang malalaban nga mao ang Holy Spirit. Inana ka sigurado mga kaigsuunan, na kita karon wala nang inusara. Kita adunay Dios nga manlalaban, na pwede nato saligan sa tanang butang, lauman sa tanang butang, tugyanan sa tanang butang, ug kini siya sa matag karon unya kung ato siyang pasudlod mga kaigsuunan, andam siya sa tanang butang. The promise of the gift of the Holy Spirit experience. Matag usa ka nato mga kaigsuunan atong tan-aw ng atong mga kaugalingon. Bisan pa unsa ka lisod, bisan pa unsa ka pait, bisan pa unsa ka ang tentasyon sa tuig 2025 ug sa miagi pang mga katuigan, apan hangtod karon ani agyapon kita. Wa pa ta natingala mga kaigsuunan nga bisan sa kapobrehon sa mga paghitabo sa kinabuhi, bisan unsa sa kasakit, no? Apan ani kita nakaabot sa 2026. Dili ta na nakaabot sa 2026 mga kaigsuunan. Busa angayan na magpasalamat kita sa Dios tungod kay kita napili na makaabot hangtod di mga taknaan. Ang atong mga kinabuhi mga kaigsuunan hinulaman lamang. Busa kay hinulaman man kinahanglan nga ato siyang pasalamatan. Pasalamatan nato ang tag-iyas kinabuhi hangtod di mga taknaan iyang ipahulam ngani kanato. Ang buhat mga kaigsuunan, chapter 2:1 to 17. Nag-iyon siya sa buhat mga kaigsuunan. Mao kini siya ang buhat sa mga apostoles. Sa diha nagibukbuk kanila ang balaan nga Espiritu as a team, no, sa team. Nag-iyon siya mga kaigsuunan, no, sa buhat.
chapter 2, 1 to 17. Nasa diha nga gibubo ang Holy Spirit, silang tanan na puno sa balaang espiritu, nga daw kalayo, nga daw kalayo, nga nibadalangin sa ilang mga bakba, aron sila gift of tongue, aron sila managsulti sa mga pinulungan, sa nagkalain-laing pinulungan, sumala sa pinulungan sa mga nakadungog niini. So nagsulti sila nagkalain-laing pinulungan, sumala sa paglitok sa balaan ng Espiritu. Dili sila mga kaigsunan ang mga disciples, dili sila nagsulti niini, kundi ang balaang Espiritu nga ginabubo kanila. No, nabubuan sila. Ano nabubuan sila mga kaigsunan? Kaya naa kanila ang unity, panaghiusa ug andam ang ilang mga kasing-kasing. Nagpaubos sila mga kaigsunan. Busa nabubuan sila sa Holy Spirit. Kung atong paminaw na ang atong mga gipambuhat, mga ministry, sa pang-atong mga sakripisyo para sa Ginoo, kini siya mga kaigsunan walay pulos. Kung wala ka nato ang Holy Spirit, useless ang tanan mga kaigsunan. Busa sa dili pa ta magbuhat sa mga butang na iya sa Dios, sa dili pa ta maghimo sa bisan unsa, atong hinumduman, think many times, is it a will of God? Ato bang tugutan ang Dios nga mo'y muhimo? Ang ato mga kaigsunan is to submit ourselves to God aron gamiton kini apan dili wala kitay mahimo sa pagtandog sa mga kasing-kasing mga hunahuna sa tao kun ang atong gihimo ato-ato lamang. Dili kita makahimo mga kaigsunan sa pagtandog sa mga kasing-kasing. Mga suking tigpaminaw, karon ini kahaponon atong i-feel ang Holy Spirit na nagalihok sa atong mga kasing-kasing una-una aron atong masabtan ang pulong na gusto niya ipaabot kanato karon ni kahaponon. Ang gusto sa Dios na atong isubmit ang atong mga kaugalingon sa bisan unsa nga mga ministry, sa bisan unsa nga buhat ug sa bisan unsa pa man aron kita makabuhat og maayo. Ang buhat 6 verse 3, Acts 6 verse 3, select 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom. Timaw kini siya ang pagpili mga kaigsunan sa 7 ka mga lalaki nga honest, kasaligan ug puno sa balaan nga espiritu. Atong dumduman mga kaigsunan ang buot pasabot ining teksto. Dili tanan tao makabaton sa gasa sa balaang espiritu. Kato lamang adunay katakos sa pagdawat niini. Nganuman, pagka ang usa ka tawo dautan ang iyang kasing-kasing, dili mo puyo ang balaan ni espiritu. Ora siya basketball mga kaigsunan. When Satan's in our heart, Spirit of God will out. But if we let our heart be domained by God or the Holy Ghost, we are going to clean our heart. We make sure that our heart is clean. No, wala. Limpyo siya. Walay mancha. Meaning atong pag-uhon, atong pangayuan o pasaylong, atong mga sala, ug atong i-ready ang puloy-anan sa balaan ng Espiritu nga mao ang atong kasing-kasing. Sa makausa pa mga kaigsunan, ang atong lawas mao ang templo sa Dios. Kung kining maong templo hugaw, dili mo puyo ang balaang Espiritu. That is why ang atong foundation na teksto ni kahaponon nagapahinumdum kanato sa dili pag hubog-hubog, sa dili paghimuok mga dautan, nganuman dili mo puyo ang balaang Espiritu. That is why sa kadaghan ng mga tao sa buhat mga kaigsunan, gipapili lamang silang 7 ka tao. Kining 7 ka tao full of Holy Ghost and wisdom. Buti pasabot na kung anaa ka nato ang balaang Espiritu mo sunod, ang kahibalo mo sunod. Ang kahibalo, dili lamang kahibalo kay bright ka, kundi kahibalo sa kamatuoran, pinaagi sa balaan ng Espiritu. Ang buhat 6, versikulo 15, Acts 6 verse 15, nagyo siya diri, and all that sat in the council, looking steadfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel.
Tiyaw mo ka na mga kaigsunan. Sa ingon, sa diha nga ang tao mapuno sa balaan nga espiritu, mamatikdan kini sa mga tao. Mamatikdan sa mga tao ang atong itsura. Tungod kay ang atong itsura mga kaigsunan mahisama man sa usa ka manununda. Ha? Ma-change ang atong image. Kung sa una atong nawong sa wala pa nakainom palahubog ng daan, no? Sa diha nga mapuno ta sa balaan ng espiritu mga kaigsunan, malahi ang atong itsura tungod kay ang Diyos man maoy makita sa mga tao dili ang atong kaugalingon. That is why tungod ining mga pangitabuang mga kaigsunan, kinahanglan kita mapuno sa balaan ng espiritu. Be ye filled with the Spirit. Nga naman, kini mga statement mga kaigsunan na be ye filled with the Spirit. Usa kini siya kasugo. It is a command. Sugo siya. Nga sugo man. The filling with the Spirit of God is imperative. Buti pasabot, kinahanglan nga kita puy-an sa balaan ng Espiritu. Kung gusto ta makahimo maayo, kung gusto ta nga mosunod sa paglagad diha sa Dios, kung gusto ta mahimo nga alagad sa Dios, kinahanglan na kita mapuno sa balaang Espiritu. And that is a command. Usa ka sugo mga kaigsunan. Tungod kay dili ta makabuhat og maayo kung wala ka nato ang Holy Spirit. Why? Nga naman dili ta makabuhat og maayo kung wala ka nato ang balaang Espiritu. Wa tay mahimo nga tarong puro sayo mga kaigsunan. Gani nagiun siya nga atong mga maayong buhat kung kini walay Espiritu. Buti pasabot, trapo ni siya sa atubangan sa Ginoo. Nga naman, ang tao mga kaigsunan, dili ni siya supak ang unod nun. Supak ni siya sa spirituhanon. Ang atong lawas is unod. Okay? We are flesh. That is why, ang maayo para sa ato, trapo sa atubangan sa Ginoo. Kung kita walay balaang espiritu, dili kita makahimo og maayo. Kaya ang tao puno man sa pagkadautan. Usahay parang ignon lang maghimo og maayo, apan ang sulod sa kasing-kasing ini garbo ug pagpakarong ignon. Ang maayong buhat sa tao trapo hugaw, trapo diha sa tubangan sa Dios. The feeling of God's Spirit is not, as some would have us think, regeneration. In John 15:3 and Acts 8:12-16, adunay dagkong mga milagro nga mahimo kon ang tao, lalaki o babae, makunsaran sa balaang espiritu. Unsa ang giingon, nagiun siya diri, abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide with me. Unsa din mga kaigsunan? Nagyon siya, pabilin kamo kanako, o pabilin ako kaninyo. Dili kini usa ka relihiyon mga kaigsunan. Ang pag-ingon sa Dios nga pabilin kamo kanako, ug ako pabilin diya kaninyo, dili kini siya usa ka relihiyon. Kung dili ang iyang giingon mga kaigsunan nga pabilin kamo kanako, ug pabilin ako diya kaninyo, mao kini ang atong lawas nga atong papuy-an sa balaang espiritu. Kay lagi ang atong lawas mao man ang templo sa Dios. Mo'y puy-anan sa balaang espiritu. Abide in me, pabilin kita kang Ginoong Hesus, ug magsunod sa iyang pagtulungan aron kita mulambo ug magapamunga tungod kay kun wala siya, wala kitay mahimo. Ang Dios mga kaigsuonan, bisan pa unsa man kalayo, unsa man kita karon, naghangyo siya nga ato siyang papuyon sa atong lawas. Atong ipabili nga putli atong lawas mga kaigsunan. Tungod kay kung mahugawan kini, pangayuan atong pasalilo kung hugaw, ano man,
Kaya again, dili makapuyo ang Holy Spirit kung hugaw ang atong lawas. Daghan nagtuo nga kung membro na sila sa usa ka iglesia, mauna na siya kay pabili makadiri, bahala pang hubog-hubog ka, basta nasakop ka aning iglesia, luwas ka na, dili inaabot pasabot mga kaigsunan. Kaya ang iglesia nabuot pasabot sa Dios, dili simbahan, dili physical structure, kung dili kining maong iglesia, kining maong templo, mao ang atong lawas personal, atong limpyuhan ang atong kaugalingon. Muka di nagingon nga tagsa-tagsa ang kaluwasan. Ang amahan dili maka dala sa sala sa anak, ug ang anak dili makapanunod sa sala sa ginikanan. Nga naman tagsa-tagsa. Aduna tayo tagsa-tagsa nga moatubang sa hukmanan sa Dios. Tagsa-tagsa ang atong kaluwasan. Tagsa-tagsa ang atong judgment. That is why kung kita anak gusta mupuyo sa langit, atong siguruhon ang atong mga kinabuhi. Dili kinahanglan nga, mama, masaman magsimba ko. No, pwede makay, adto na ko simba ko, or kung sa ba, mga maayong buhat. No, pero dili kinahanglan nga, ang ginikanan mo dala sa sala sa anak, o ang anak mo dala sa sala sa ginikanan. Kaya lagi, tagsa-tagsaman ang kaluwasan. In Acts 19 verses 1 to 6 and John 14:17, sa diha nga mga tao sama sa mga apostoles, mapuy-an sa balang espiritu, makapagawas na kini sila sa dautan nga espiritu. Diba kita na to mga apostoles, ilang ipanghabog ang mga dautang espiritu ng sulod sa mga tao. Apan, giwarningan kita mga kaigsunan sa pagsusi sa mga espiritu kung kinigikan ba sa Dios. Tungod kay nahibalo kita nga adunay duha ka espiritu aning kalibutan. Espiritu nga iya sa Dios ug espiritu nga iya sa yawa. Buti pasabot, espiritu nga maayo ug espiritu nga dautan. Duha ra man gyud na. So unsa man nato sa pagtagad? Unsa man nato sa pagtan-aw pagsusi sa mga espiritu? Unsa man? Dunay mga tao nga gapanambal, di ba? Pero usahay wa kasabot sa ilang isulti. Mga Latin mga na isulti mga kaigsunan, mga Latin, mga unsa pa din ang mga silutian. So, atong susihon ang mga espiritu mga kaigsunan. Kining giingon diri nga kung ikaw napuy-an sa balaang espiritu, pwede na ka manghingilin sa yawa. Meaning, pinaagi sa pag-ampo nimo, mugawas ang yawa sa napuy-an na tao. So, atong susihon mga kaigsuunan, kung tanan ba, nag-iyon siya dili man daw tanan espiritu maayo. Doon espiritu sa dautan. So, atong susihon, kanang mga mananambal diha, kung mananambal ka karon, susihon nato kung kanang espiritu nga nagsulod sa imo karon, iya ba na, espiritu ba na sa Ginoo? Unsa ang pagsusi kung kana siya espiritu ba iya sa Dios? So, unsa ang pagtanaw ni ining espiritu pinaagi sa unsa? Kay ang pangibog sa unod kasupak man sa espiritu. Buti pasabot, kung nanambal ka karon, then imo din giangkon ako ato nakaulit niya. So, ako dadto ang nakapaabog sa espiritu, ako dadto nakatambal kay giyawaan to siya. Ako dadto ang nagtambal kay nahimo to siya sa bana wakwak kung sa bana diha. Daotang espiritu nagsulod sa iya, ako yung nagtambal ato. Tungod ini mga kaigsunan, kay ikaw ra man na. So meaning to say, dili na siya espiritu nga iya sa Ginoo. Kay espiritu nga iya sa Ginoo, kasupak siya sa espiritu sa unod, meaning iya sa tao. So atong tan-awon, ang buhat sa unod, tanaw na to sa Galatia 5 verses 19 to 21. Muna siya mga buhat sa unod. Unsay buhat sa unod? Iya sa tao ba? Kini siya nga mga buhat, mao ni siya nga dili gyud kapuy-an sa espiritu kung naa ni siya nga mga buhat. Again, Galatians 5 verses 19 to 21. It says here, ang pagpakighilawas, but pasabot fornication. So, dili nimo asawa, dili nimo bana, or wala pa ka na minyo, naguna-una ka na. So, dili kapuy-an sa balaang espiritu. Nga naman, ang sex mga kaigsuunan, pakighilawas,
Usa siya kagasa, balaan nga butang, usa ka balaan. Buti pasabot, gihatag lang ni siya o gitugutan lamang, it is a gift of marriage. Buti pasabot, ang maghimo niini katulang ang kinasal. Out from the bondage of marriage, or wala pa ka naminyo, wala ka tuguti na maghimo og sexual intercourse. Buti pasabot, nagsimba ka man karon, feeling ni mo buutan ka karon, pero nakigilawas ka, dili ka puyan sa Holy Spirit. Buti pasabot, dautan nga espiritu ang musulod nimo. Ikaduha, kahugaw. Kahugaw, tungod kay naghuna-huna ka o lastly desire. Kauna-una ka pangawat, kauna-una basta mga dautan tanan kasupak sa sugo sa Ginoo. Mahimo kang hugaw o nagkaon ka sa mga hugaw nga wala gitugot sa Dios o nag-inom ka sa mga butang nga mahugaw nga wala gitugot sa Ginoo, mahimo kang mahugaw. Kaulag. Kining kaulag mga kaigsuunan, kining ulag usahay, no? Kining kaulag nga dili niya bana o dili niya asawa. Dili niya wala sila gikasal. Bisag mata lang gani, bisag istorya lang gani. At ang hinumduman nga, gi-judge ta sa Ginoo pinaagi sa pulong nga mogawa sa tumbaba. Buti pasabot, ang atong utok gikan siya sa kasing-kasing. Unsay malitok sa tumbaba, gikan na siya sa kasing-kasing. Kung ang sa karon magud ka panahon, bibo kayo basta green jokes. Green jokes na gani, mga laway-laway, grabing bibuhan na dayon, grabe ng katawa. So, part na siya sa kaulag. Pagsimbag mga Diyos-Diyos, mahimo kang hugaw kung magsimba kag mga Diyos-Diyos. Sige, ingon sa Diyos, yang ikaduha, yang sugo sa first and second commandment, nagyon siya, dili ka magbaton og laing Diyos sa tubangan ko. Alang kanimo, dili ka maghimo og sa kalarawan nga nililok sa bisan unsang dagway, sa bisan unsang butang nga tuwa sa langit, nor dinhi sa yuta, nor sa tubig ilalom sa yuta. Dili mo yukbo ang imong kaugalingon ngadto kanila, ni mag-alagad kanila. Tungod kay ako mao ang Dios na abuguan, no, nagabisita sa kadautan sa mga amahan ngadto sa mga anak. Hantod sa ikatulo o ikaupat kakaliwatan niya itong mga tao nga nag-alagad na hate me, okay? Apa nagahatag siya og kaluoy sa linibo ka mga tao nga nahigugma kaniya. So buot pasabot mga kaigsuonan, kining pagsimba og mga Diyos-Diyos, pagsimba sa mga Diyos-Diyos, usahay mapalabon, apiliin nino mapalabon nato ang atong kaugalingon nga gusto. Bisan atong kaugalingon usahay na mo natong Diyos-Diyos. Kung atong palabon atong kaugalingong gusto kaysa mga butang na iya sa Ginoo. Panglamat. Kung sabi panglamat sa English, this is witchcraft. Okay? Kanang mga pagbala-bala. Kaning pagbala-bala, kaning mga barang-barang, so witchcraft na siya. So, kung kabalutan ini ato gina siya isurrender sa Ginoo, ato siyang limitan na karang pagsusi-susi. Kaya nga naman, paglamat na siya, dilamat. Kasagara na yun, baka ko na siya ang result. No? Pagpamakak na naman, mag-ingon mo na yun, gibuyagan ka, gikalag ka, gibarang ka, no? Bisan nawala ang rilo, gitaguan na rin ito. Ipatagna na ako kasi nakawat sa rilo. Gipasangin lang na yun imong kuan, imong igsuon or imong higala. So nag-away na din ang mga nagigala. Pag ano di ay kay nalimutan na din sa kasilyas, di ba? Or gitaguan na di ay. So dili maayo ang paglamat or witchcraft, no? Kanang pagbarang-barang. Sa una ng panahon, papatay na siya, patyo na siya. Kay kini siya mga butang mahugaw para sa Ginoo. Mga dinumtanay, kasagara karon mga kaigsuonan, bisan mga tumutuo sa Ginoo, pag dinumtanay, muna siya usahay ang usa ka mga butang mawala ang unity, no? Mawala ang unity nga naman, nag-away-away, dinumtanay dayon. Daghan kaayo, nagakuan day nga, wala ko nagdumot. So, dili ko kalimot. Di ba? Wala nagdumot, dili kalimot. So, ang ending, mao ra gyapon mga kaigsuonan, pag dumot ra gyapon na siya. No, usahay,
Doon ay mga butang nga lisod kaya yun. No? Sa mo tagulay mo una, okay lang kung ang imong kalalis mo'y mag-una. No? Sorry na or mag-amigo. Pero lisod kayo pag-approach mga kaigsunan. Ikaw una mo approach sa imong kalalis. Lisod kayo na kayo. Tuod kayo ka na siya mo selfless act. Wala na siya, nawala ang garbuan na. No? Mga dinumtanay, usan siya kabuhat sa unod. Pag mga pakigbingkil, no? Usahay, lisod sa kayo sa taong matarong usahay. O sige ka, biklon-biklon ba? So, mabutang na din na siya nga, bida o kontrabida. Katong namikil, muto siya ang kontrabida. Mutong iya sa dautan. Katong gibikil, muna siya ang bida. No? Gina kasadalan sa mga salida, no? No, so, kanin pa nagbingkil, naging mga tao nga gusto sa bigkil ba? Kay gusto sa makasiguro, gusto nga kanang sila makapabot perminti ba? Ug sahisan, wala lang, tukar-tukar lang utok. Daghan man tao, batuhon rin sa kuan, mga butilya, aron mabibo ba? Aron mabibo. Daghan man tao, batuhon, mga batuhon na aron nang mabungkag ang panagkatigong. So kana ang sulod sa utok anong mga tao nga gapangita og gubot. No? Usa na siya ka espiritu sa dautan. Ang nakasulod ng mga tao. Busa bantayan nato mga kaigsunan kung naa atong gusto bitaw anak gusto nato nga mamato, gusto na di gina nato dapat tugutan. Kung mahimo atong pugnan ang atong mga kaugalingon tuod kay kana siya espiritu sa dautan. Lipay kaayo ang naghimo kay abig giganahan, no? Abig sikat siya nga naman. Dagtong naitapok-tapok dito sa barangay. Ako to ang naglabay o butilya o pasikat pa di ba? So, usa ka pagpasikat mga kaigsunan, espiritu na siya ka dautan. Pangabubho. Kining pagpangabubho. Usahay dautan espiritu gyud pa siya nga dautan. Samot nagwala kay nakita. Nakadungog lang ka, oy si kuan bitaw. Nangabubho na din ka. Imo na rin giaway o sa badiha. No? So, kini pagpangabubho, usa siya ka, espiritu ka dautan. Ang pangabubho or jealousy, sometimes, anay jealous nga tinuod or sa tawag na, tungod kay gugmahan ka sa iya. Sana all. Tungod kay gugmahan ka, nagsilos ka. Pero pagbati na siya, dapat pugnan mga kaigsunan. Kaya usa siya ka, espiritu sa dautan. Samot na, kung ang pagsilos nimo, dugangan sa wrong action, no? Nagsilos ka man, imo na din sambunutan, no, di ba? Uy, imong bana bitaw, nakaaylaing chicks, di ba? Agtuloy ka dito sa iyang chicks, imo din sambunutan, so nakasalalay ka, ikaw na rin ang nasumbong, ikaw pa yun nakabayad, o, di ba? Luoy kay ka, ikaw na, so kung mahitabo manggaling na naana siya inana, maminawon sa nato ang pikas kasay, atong tanawon, so sihon sa nato daan, before ta, mga bubho, ang uban pa yun, samutang dunay pusil, patay, diretso ba, ano ba, nagabubho, so inana, ang usak pagpangabubho, naging siya, usan ni siya kabuhat sa unod, kaya uban, ipangkulata na sawa, nga naman, nag-ingon si kumpare nga, di ba, daghan na kayo buot-buot din sa istorya, usahay, siya rin nagbato, ingon dahil kinsa tong nagdagan sa likod. Di ba? Buot-buutan na din ang asawa o buot-buutan na din ang bana sa istorya. Aron lang nga, sa tawag na, hatagan o explanation ang iyang pagpangabubho. So, kini pagpangabubho, usa siya ka espiritu sa dautan. Kapungot, kabantay mo, samot na sa mga babae, warning mga babae, shout out sa mga babae diha, parihan ako. Kining kapungot, samot na usahay, bantayan yun nato itong kaugalingon, especially, kanong itong hapit na menstruation, tungod kay mukuan mo siya mo, ang red blood cells, o white blood cells, mukuan sila pa, mutuyong, doon na menstruation. So that is why, bisan kita na hintungdan, dili ta kasabot, alam sa mangko, anong init makanya kong ulo, so kapungot, kidahalan atong pugnan. Kay dili na siya maayo nga espiritu. Iya-iyahay. Kini iya-iyahay. Usa ni siya ka antonym sa unity. Kay kung naa ang unity, bubuan na siya sa espiritu sa Ginoo. Pero dunay buhat sa dautan. Kanang utok sad ba? Espiritu sa dautan nga gusto nga mag-iya-iya. I'm so sorry sa kini pag-iya-iya.
nga usa siya ka espiritu sa dautan tungod kay dili man makabubo ang Holy Spirit sa mga tawo nga nagtinagsa. Muga na giingon nga no man is an island. So kay kung magtampo-tampo ang mga hunahuna ilabi na sa mga sa buhat nga iya sa Ginoo, dali kay siya mahuman. Apan kung iya ang mag-iya-iyahay, kini gusto mo adto dito, kini mo adto dito. So walay unity nga mahitabo, walay mahitabo gyud nga kalampusan. No, kay ang kalampusan makabot nato kung magkahiusa ang tanan nga membro. Sinupakay muna niya akong giingon, gusto sa isa nga muning buhaton, supakon sa isa, dautan na siya ng espiritu. Especially bantayan na itong mga kaigsunan. Kung kita mismo, maoy hinungdan sa pagsupak-supak. Kaya usahay di natin mabantayan. Especially ka na makalitan, taba, supak ka, dili inana. Di ba? So, atong bantayan mga kaigsunan, kaya usahay ka din pag sinupakay, dili ni makahatag o maayo nga samputanan. Tungod kay walay kalampusan kasi sige magsupak. Na isulti sa isa, suggestion isa, supakon sa isa. Di paminawon sa nato tanan, no? So sinupakay usa siya ka espiritu nga dautan or bunga sa espiritu nga dautan. Pundok-pundok. Pundok-pundok. Faction-faction. Kini siya nag-faction ang 5 ka buok, nag-faction ko itong isa, nag-kuan kinsay nagsolicit tig idea kinsay gusto mo laban diri ora na mura siya election pa. Mura election na dayon pundok-pundok. So kasina, kasina. Bunga sa dautan espiritu ang kasina. Nakabaton siya og kuan, tsada kay sinina. Gusto sa kag tsada nga sinina. Na iyang tsada nga sapatos, gusto ko kag tsada nga sapatos. Gusto yang ang balay tsada akong gid yung balay bahala dig magutang-utang. So kasina dili siya maayo. Hubog-hubog. Kini pag hubog-hubog dautan gid siyang espiritu. Ano man sa diha nga mahubog ang tao, dili siya puy-an sa Holy Spirit. So kung wala lagi ang Holy Spirit, ang daotang espiritu may mapuyo. So kay nahubog ka man, so wala diha ang banal espiritu. Hujaka, bahakak, di ba? Bisag tungang gabi usahay dako kay mga katawa kay hubog naman ang hujaka kasagara og bahakak. Muna siya ang bunga sa paghubog-hubog. Kanang mga panlibak-libak, di ba? Chismis. So hujaka din, ayahay ring paminaw. Ug ang mga butang nga maingon-ingon niini, pasidan-an ko kamo. Sama sa akong papasidaan kaninyo kaniadto. Nga ang mga butang or nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. So mo to siya mga kaigsunan ang bunga sa unod nga kasupak sa bunga sa espiritu. Unsa man ang bunga sa espiritu? Atong padayon pagbasa. Apan ang bunga sa espiritu sa Dios mao ang gugma. Ano man gugma? Kato din pagsilos ganina di dito gugma, dili to siya gugma. Kay ang gugma usa siya ka long suffering, temperance, usa ka pagpugong sa kaugalingon. Ngano man ang Dios gugma. Meaning, ang gugma, kabalo magpugong. Kabalo magpugong. Wa pa gani kay kasal, no to sexual intercourse. Wala pa man kay kasal. So, muna siya ang una yun, gugma. Ang prinsipyo sa gugma, mao ang prinsipyo sa Dios. Sayop mga kaigsunan nga nag-iyon ka, ako mugod, gihatag na ko ang tanan, tungod kay nahigugma ko. No, sayop na siya. Kay ang gugma, dili, tigpaburot. Ang gugma, principle, meaning ang Dios gugma. Dili gugma kung kini siya kasupak sa prinsipyo sa Dios. Unsa din na siya? Last na siya, dili gugma. Ang love is temperance ang iyang partner. But pasabot, kabalo magpugong. True love can wait. Makapugong or makahulat sa sakong panahon. Tungod kay doon na may prinsipyo. Bunga, another bunga sa balaan espiritu, kalipay. Kalipay tungod kay ang Dios anaa man nagpuyo sulod sa kasing-kasing. Musunod dayon ang kalinaw. Kalinaw sa una. Kalinaw sa pagpuyo. Ano man, naa man ang Holy Spirit. Then pailog. Pailog. Buot pasabot, kabalo magpailog. Pagka mapuanguron, pagka maayo. Pagka
pagka matinumanon, dili bakakon. Basta bunga sa Espiritu sa Ginoo, dili siya bakakon. Pagka matinumanon, munang honest, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon sa maong mga butang, walay kasuguan nga kabato. So, in Galatians 5:25, nagyan siya, kung kita nangabuhi man diha sa Espiritu nan, kinahanglan manggawi usab kita diha sa Espiritu. So, kung mag-ingon ta nga kita tumutuo sa Ginoo, kung mag-ingon ta nga kita mga sumusunod sa Ginoo, kinahanglan makita. Wala na nang dahil ako ay tao lamang. Kinahanglan makita. So, matag karon unya, muna gaingon ko usahay, naabay sa amin inyong balay. Kaya kung dunay sa amin ang inyong balay, tsada dito sa amin nga kanang pang whole body ba? Ayaw to sa amin tong kanang mataray makita. Di ba? So, na mga sa amin nga, pulbos ra ba? Kanang sa pulbos at pumbok sa pulbos. Nga, kung magtanaw ka diyan, mata lang isa makita. Na isa mata, ba makita. So, dili to siya mao. Dapat yun dunay sa amin nga pang whole body. Ano man, tuod kay nag-iyon siya na kung mabuhi kita diya sa Espiritu, kinahanglan kita magawi diya sa Espiritu. So, sa tanan na itong mga kuan, atong tanawon, kini ba akong gihimo karon. Kung pwede lagi magdaladala na lang sa amin. Daladalahon asa paingon sa amin. Ano man, para makita na to itong self. Kung kini atong gibuhat, kini atong gisulob, kini atong gisulti, kini atong tanan. Dili ba ni supak sa Dios? Mubali siya ang itsura sa tao na naay Diyos. Mubali siya ang pagkaon sa tao nga iya sa Diyos. Mubali siya ang ilimnon sa tao nga iya sa Diyos. Matag karon og unya sa atong kinabuhi nganuman tungod kay we are not living for salvation na nagkinabuhi ta aron maluwas. Kay si Jesus Christ naghatag na siyang kaugalingon dito sa Kalbaryo sa cross aron maluwas ang tao. Buti pa sabot ang atong pagkinabuhi nining kalibutan. Kinabuhi sa mga tao nga linuwas. Kaya kung dili makita sa ato ang Ginoo, kung dili makita sa itong mga buhat nga dunay Ginoo, buti pa sabot, dili ta ready nga moambit sa kinabuhi nga iya sa Dios. Nga naman, dito sa langit, wala na'y pagbago dito. Kaya dili man makaabot dito ang mga tao nga wala na bago. So, buti pa sabot, dili pa lang daan sa yuta, aton ang baguhon ng atong kaugalingon, nga ang atong pagkinabuhi, nga iya sa Dios. Bisang pag napataan ng kalibutan, apan ang atong kinabuhian, ang kinabuhi nga tuwa na sa langit. Kaya again, makausap pa, dili na ta magbago dito sa langit. Ang makaadto sa langit, kato lamang mga tao nga nabag-o na dinhi sa yuta. Kaya di man, adto pa ka dito, ay haday ka mahimong balaan or ay haday ka matarong dito na ka sa langit. Nga di man makaadto sa langit ang dautan. Ang makaadto sa langit, kato lang ang nabag-o. Subuti pa sabot, bisan napataan ng yutaa, kinahanglan magbago na tangdaan. Kantahan ang magbago ka. Di ba? So magbago na tangdaan, napakadali sa yuta. Magbago na. Tungod kay, kung dito pa sa langit, wala na yung pagbago dito. Okay. Kung makakita kang tao nga nanigarilyo, makaingon ka ba nga kini siya, mao ang itsura sa tao na nagsunod kang Kristo? Kung makakita kang tao karon nga nagubog-ubog, makaingon ka ba na kini siya nga tao, mao ni siya ang tao nga nagsunod kang Kristo? Di ba, we are followers of Christ. Wala mo siguro nato nakita si Jesus Christ diri sa kalibutan nga nagubog-ubog. Wala mo siguro nato nakita si Jesus Christ nga naa ning kalibutan nga nagsigarilyo, nagadis-adis. Di ba? Nagtulo ka bukariti sa dalunggan ni Jesus Christ. Jesus Christ lived in a simple life. Kinabuhi nga kung diin anaa kaniya ang Holy Spirit. Tungod kay matag karon og unya, nag-connect man siya. Ang iyang kinabuhi iyang gi-connect dito sa langit nga mao ang iyang amahan. Ang iyang halos tanang gipaghimo diri sa yuta, dunay pagtugot gikan sa langit. Ug musa ni siya ang modelo
nga gusto niya ipahibalo sa ato karon. Nga sa atong pagkinabuhi, kinahanglan atong tun-an. We educate ourselves how to live in heaven. A little heaven on earth. Buti pasabot ang atong kalibutan, bisan pagpuno ni siya sa pagpakasala. Bisan pa ang kalibutan, puno ni siya sa mga makasasala. Apan atong tun-an ang atong kaugalingon nga magkinabuhi, diha sa kinabuhi, sa kabubuton sa Ginoo. Muna gitawag sanctification. So, ang Diyos, justify na taniya daan. No? Pinaagi siyang pagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross. Ang tao, iyan ang ipasaylo. Iyan ipasaylo. Ang daan atong mga sala, iyan ipasaylo. Pinaagi sa itong pagdawat kang Kristo, iwan na atong personal nga manluluwas, iyan ipasaylo ang atong mga sala. Busa na natakaroon sa level, sa kaluwasan nga sanctification. Giunsa nato paglakaw sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Matag karon ug unya dili lamang panahon sa pagsimba nga tarong atong sinuluban, tarong atong inistoryahan, tarong atong hunahuna, kundi 24/7 kinahanglan sa tanang panahon atong isubmit ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Kinahanglan atong susingon ang atong kinabuhi kung kita anaa ba sa Ginoo. So, ang Espiritu magkontrol sa atong mga kinabuhi sa diha nga atong tugutan nga siya mopuyo sa atong mga kasing-kasing sa atong mga una-una. There is still another wonderful truth implied in the commandment. Be ye filled with the Spirit. Ang command, mga kaigsuunan, ang sugo na kinahanglan mapuno kita sa balaang Espiritu. Aduna siya'y wonderful truth. Doon ay kaayuhan. The feeling is the work of God and not our own effort. Ang pagpuno sa magpuyo ang Ginoo diri sa atong lawas na mao ang templo. Dili atong kusog, dili atong pagpaningkamot, kundi ang Dios mo siya ang buhat sa Dios. Ang atong limpyuhan ang atong kaugalingon, atong isubmit ang atong kaugalingon ngadto kaniya, tanan, wala exemption. Ato isubmit ang kinatibuk-an ngadto kaniya ug siya mopuyo nganhi kanato sa atong lawas nga mao ang iyang templo. This wonderful, all we need to do is to relate ourselves to God and He can fill us with this heavenly gift. Kining bala ang Espiritu, mao na siya ang heavenly gift. Mao na siya ang comforter or mag-alagan or magpuyo, no? So, this is the comforter nga iyang ipapuyo dili sa matago sa kanato aron motabang kanato sa tanan nato nga pagabuhaton sa kinabuhi. The feeling of the Holy Spirit, like all God's promises, conditional. So, bisan tuod, ang Dios mismo mo feel or mo musulod sa atong lawas nga mao ang iyang templo. Apanaan siya kondisyon. Kondisyon nga kung diin, kinahanglan buhaton sa tao aron mabuhat sa Ginoo ang iyang part. No? So, pumiro diri, makita na to sa Isaiah 55 verses 1 and 2. It is a free gift without money and without price. Di ba? Kaayahay kay sa tanan. Na ang pagpuyo sa balang Espiritu din sulod sa ato, libre di ay, walay bayad, walay kwarta na involved ini. Ha? Ang pagpuyo sa balang Espiritu, walay bayad. It cannot be earned, nor we do deserve it, yet it is conditional. Na kung giingon ganina, nga bisag libre siya, doon ay kondisyon. We have already shown in our other studies of the Holy Spirit that there are certain basic conditions laid down in God's Word that must be met before we can receive the gift of the Holy Spirit. Number 1, we must be emptied from all things which the Holy Ghost cannot approve. No? Kinahanglan niya, atong itugyan kaniya ang atong mga kaugalingon o walaon na to ang atong kaugalingon nga gusto. Nga naman, ang gusto sa tao magud kasagaran, flesh ba yata? Na flesh ang tao, unod, kita unod. So, kinahanglan atong isubmit sa iya tanan. Limpyuhan na to atong self. Na aron makapuyo ang Holy Spirit. Kay lagihon ko ganina sa pagsugod nga with Satan's in our heart, the Spirit of God cannot enter. O sa diha nga mugawas ang bad spirit, atong pagwason ng bad spirit,
kanang atong kagustuhan ba kaugalingon gusto ko makabaton og inana, gusto ko inana. So kung mawala na sa ato kana atong own desire, but pasabot ay pa rin makasulod ang Holy Spirit. That means that all evil habits and all sinful inclination will have to come under the Son. They will have to be controlled by Him. This is Ephesians 4 verse 21 and 22, and also Romans 6 verses 1 to 11. No? Doon ay mga sinful inclination ng tao. So, dili pwede nga ang atong dautan nga mga gusto magpabilin. Kay kasagara magod sa tao, laog yun ta, di ba? Nataho ka nga close atong kinumo hard, di ba? Sa pagkatawo sa bata, kumkum yun na ang gamot, uha, di ba? So, buti pasabot, ang tao, laog siya, or dili siya manggihatagon ang iyang nature, gawas kung naa ang Ginoo nga may mo control. So, yun man, we should be servant of others also. So, saan na ito pag-serve sa uban kung atong kamot. So, ang mga panalangin nga naa sa ato, ihatag sa ato sa Ginoo, dili na para lang sa ato alone, kundi para usab ka na sa uban. So, we must claim the gift of the Holy Spirit through faith, childlike faith. Maning kondisyon, no? Number 1, ang sa itong kondisyon, Palmiro, atong limpyuhan ang atong mga kasing-kasing. Ikaduha nga kondisyon, kinahanglan nga atong walaon ang atong mga dautan nga mga binuhatan. Ikatulo, kinahanglan nga mudawat kita sa Dios pinaagi sa pagtuo na sama sa usa ka bata. Makita sa Hebrews 11 verses 1 to 6. Usa ka pagtuo nga sama sa usa ka bata. Kung atong tan-awon mga kaigsunan kining bata ba, mag-ingon na gani ang papa nga lukso, di ba? Nakakuan mo kinsa siguro nakakuan din mga higalang tigpaminaw sa atong Emmanuel Resort diya sa Samay siguro na or San Juan balingan sa Misamis Oriental. Taas kina siya na luksohanan. Pero kung ang papa or ang mama nasa tubig ba, ignon din mo anak, ambak. Ang bata tungod sa pagsaling, moambak yun na siya. So, magyapon ni siya ng pagtuo ang gusto sa Diyos nga tuuhan sa tao. Na kung mag-ingon gani si God, nga do this and do that, kinahanglan atong buhaton. Sa walay paghatag o mga rason, busy ko. Sa bali ang mga busy. Nga naman, kay nag-ingon lagi nga kung gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So that is why, nga ang tao is rational being. Gusto tanan na itong ipanguhat. Di gitag angkon sa matag makasalatan. Di angkon na anili. So, pero ang gusto sa Diyos, pag makasalata, ang puno na itong diretsyo. No? Pero nature lagi sa tao, tungod kay kita, lahi kay sa mananap, tungod sa itong pagka-rational being. Di magpunta gusto makuha na itong ego ba? Atong garbo. Makaingon ko niya sila nga kuan. So, di ta gusto makuha ng garbo. So, that is why, sa makasalata, dili siya mao ang espiritu gusto sa Ginoo. So, ang kondisyon, usa sa kondisyon nga giingon sa Ginoo, kinahanglan nato i-claim ang gift of the Holy Spirit pinagi sa pagtuo, nga sama sa pagtuo sa usa ka bata. Ug ang last na kondisyon, we must walk in the Spirit. That is, we must obey Him. Ang buhat 1, versikulo 13 o 14, o naman sa buhat 5, versikulo 32. Nag-iyon siya, if we must walk in the Spirit, that is, we must obey Him. Sa diha nga atong puy-an, atong dawaton, atong mulakaw ta diha sa Espiritu, atong sundon ang iyang mga sugo sa Ginoo. So, kung dili nato na siya mahimo, katong upat ka mga, sayo naman kayo siya mga kaigsunan ko, kung atong i-submit ng atong self sa Ginoo, sayo naman siya nga mga conditionist, kung siya mga conditions nga bupuyo sa atong Holy Spirit. Atong balikod, kinahanglan nga atong limpyuhan ang atong mga kaugalingon. Ikaduha, kinahanglan nga atong dumtan, atong isalikway ang atong mga dautan ng mga binuhatan. Ikatulo, kinahanglan
aduna kitay pagtuo nga sama sa usa ka bata. Ug ang last, if we must walk in the Spirit, kinahanglan nga atong sundon ang iyang prinsipyo o ang iyang mga sugo. Mura to. So, gusto sa Ginoo nga buhaton tututanan, mupuyo na ang Holy Spirit diya sa atong kinabuhi. Unsa may hinungdan nga nung gusto mo ginato nga papuyon ang Holy Spirit, no? So blessings, na di mga blessings mga tao nga mupuyo ang Holy Spirit. Doon ay mga panalangin. Unang panalangin diri, Matthew 28 verse 20, it brings the presence of Christ into our lives. Mupuyo ang Ginoo mismo anaa sa atong mga kinabuhi. Di ba? Maayo kaayo. Makita gyud po nato siya sa Roma 15:33 o sa Juan 14:26. Ang Ginoo, ang presensya sa Dios moabot kanato, no, ang iyang presensya mopuyo sa atong kinabuhi. Ikaduha, blessing. It will create in us the likeness of Lord Jesus Christ. Di ba? So gusto nato nga mapariho kang Jesus kasi Jesus ma atong modelo. So mapariho ang atong kinabuhi kang Jesus. What a blessing to be more like Master. In Galatians 1 verse 15. Mapariho na din ta kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, pagpuyo niya din ni kalibutan. Siya under sa control sa iyang amahan. So mauusab kina kita kung atong dawaton katong upat ka mga kondisyones kanina, magpuyo kita nga sama kay Jesus Christ. By beholding, we become changed into His likeness. Diba? At nakita kanina nga ang pag-ampo sa diya nga nag-ampo si Jesus Christ, nausab ang iyang itsura. So, mausab ka na ang mga tao na magsunod sa Ginoo. Mausab ang itsura. Kung gwapo ka karon, musamot ka pag yung kagwapo. Kung gwapa ka karon, musamot ka pag yung gwapa. Nga naman, mahisama man sa manulunda. It will bring into our lives the power of Jesus Christ. Gahom ni Jesus Christ. Power to live victorious life. Ano siya ang gahom sa Ginoo? Kung mo-follow ta, ma-feel ta sa Holy Spirit, doon na tayo gahom. Power to live a victorious life. Sa kanunay kita magmadaugon. Kaya lagi ang kinabuhi na ito ni kalibutan na kung kita mag-alagad sa Ginoo. Mura siya kuan ba? Dama na pildigana. Diba? Ang gidaog-daog, mura siya ang panalaginan sa Ginoo. Katong nagpaubos, mura siya ang panalaginan sa Ginoo. Mura yung gitawag na victorious life. Tungod kay isog man kita sa pagatubang sa mga pagsulay. Gidaog-daog man ta, apan ato ang kadaugan nga iya sa Ginoo. Power to witness effectively for God. Ang ato na yung mga pagminsahe, ang atong pagdala. Daghan na rin madala diya sa iyang tiilan. Ano man, the power to witness effectively. Kawang lamang ang atong pagdala sa mensahe kung wala ka nato ang Holy Spirit. Bisag unsaon pa na nato pag-crusade sa tulda ang utok sa mga tao. Dili na siya makasabot tungod kay wala ka nato ang Holy Spirit. Mo ganit na hinungdan mga higala, mga tipaminaw ni kapunon nga sa di pa nato tunan ang pulong sa Ginoo. Nagasampit ta sa iyang ngalan nga mo yung magmandar ka nato. Tungod kay dili nato masabtan ang mga pulong nga iya sa Dios kung wala ang Holy Spirit. Kaya nga naman, ang pulong lagi sa Dios para man sa mga tao nga dunay espiritu. Pagka wala, di ka na makasabot kay kontra man ang dautan sa maayo o kontra ang maayo sa dautan. Managdili gid sila magkasagol ang maayo o dautan. The power to say no to sin. In Acts 1 verse 8, manaaday nato ang gahom sa pagdili sa sala. Makontrol na nato itong self. Pagka naasa ito ang Holy Spirit, so pwede na din ta mag-say no sa mga sala. Ato nang makita na yun na akin siya na sala. So dili siya munang bantayan nato mga pigsunod. Sa diha nga moduol ta sa Ginoo. Ano man, makita nato ang atong kaugalingon nga makasasala kay ta. Nga naman, ang atong model manggod is perfect ba si Jesus Christ. So, sa diha nga magduol ta sa iya, makita nato ang atong self nga makasasala kay ta.
That is why mangayod din kapasayloan sa itong mga sala. So nalimpyo na dayon ta. So nag-iyon si Ellen G. White sa diha na nakita nato atong kaugalingon ng makasasala dili perfecto diha sa tubangan sa Ginoo. Dili takos diha sa tubangan sa Ginoo apan nagpakatakos tungod sa iyang anak na nagantos dito sa Kalbaryo sa krus. Nagtambag si Ellen G. White, ayaw pagsibog. Tungod kay mao kana ang kasing-kasing sa tao na pagaluwason sa Dios. Ingon mo si Jesus Christ, nag-ani siya sa kalibutan para sa mga makasasala, dili para sa mga tarong. Apan, pag ani niya dire, kumuangkon ta nga nakasala ta, so iya tang tagaan ug kapaskiluan sa itong mga sala. Ug sa diha nga mapasaylo ta, usa may tabo sa mga taong pinasaylo. Di ba limpyo naman, sama kang home, dahil siya, this is a perfect man. Limpyo pa si Hope, perfect ba si Hope? Apan tungod kay sa matag karon unya siya nagpangayo kapasayloan sa iyang sala. Bisan pa sa sala siya anak yang giofira, no? So gitawag siya nga maayong tao. Usahay na kaingon ta, nabay tao nga maayo, nag-iyon man walay bisag isa nga maayo dinhi ibabaw sa yuta. Wala, yes, wala. Apan sa diha napasaylo ta sa Ginoo kay nangayat pasaylo, mahimot ang perfect, mahimot ang maayo. Ano man ato man gipangayuan o pasaylo. So sa karon mga kaigsunan, si Jesus Kristo asa sanktuaryo sa langit. Sa diha nga mga tagapasayloan sa atong mga sala, siya willing nga magpasaylo kanato. Busa atong pangayuan, atong angkunon nga kita makasala ug magkinabuhi kita. Kutob sa atong ato itugyan ang atong mga kaugalingon ngadto sa Dios, aron ang Dios mo'y magkinabuhi diri kanato. Atong limtan ang atong kaugalingon ug atong magkinabuhi kita na ang Dios mo'y mag-drive sa atong mga kinabuhi. Sa tanan nga panahon, maayong madautan, dili nato biyaan ang Ginoo. Kinahanglan atong i-acknowledge siya, no? Sa mga matarong o sa dili maayo nga may tabo sa atong mga kinabuhi, atong i-acknowledge ang Ginoo. Kay gani nag-ingon si Job, magkuan ra ba dita, magsalamat ra ba dita sa mga butang nga maayo, apan dili ta kabalo pa salamat sa mga dautan. So ang Dios sa kanunay naghatag maayo alang sa mga tao. Apan ato hinumduman naa usay gahom, no, ang dautan si Lucifer, si Satan na iyang gahom sa pagtintal, sa paghimo sa mga tao magsuffer, no, kay gusto sa Dios nga magmalipayon ang tao. Apan si Satanas wala nalipay niini ug niya pa ta niini kalibutan, wala pa ta sa langit. Kay kung ta na ta sa langit mga kaigsunan, mga suking tigpaminaw, wala na'y gahong iyawa dito. Pero napamunta din ni kalibutan sa diya nga ato siyang pilutan, no? Atong piliun ang dautan na mangod sa ato na sa atong mga kamot nakasalalay ang pagpili unsa atong piliun sa matag adlaw, matag gutlo sa atong kinabuhi. Every seconds, every minute, kita ang adunay control, no, nga unsa atong piliun sa matag adlaw. Busa ang pangutanan nato nini kahaponon karon, are we ready to receive the power of Jesus? Andam na ba kita nga mudawat sa gahom ni Jesus? Hinaupon ta na kita andam mga kaigsunan aron mabuhat sa Dios ang maayong mga buhat dahil kanato o kita magkinabuhi sa kinabuhi sa mga linuwas. Kay again, sa langit wala na may pagbago dito. Dinhi ni kalibutan, dinhi ang atong pagbago. Unsa tong gusto nga buhaton, maayo, imo ato tag langit. So atong buhaton samtang kita magkinabuhi ning kalibutan. Kay lagi dili man makaadto sa langit ang mga dautan. So daghang kayo salamat, no, sa atong pag-take-up sa atong programa nining kahaponon. Ato idungo atong mga ulo alang sa pag-ampo. Let us pray. Our Heavenly Father, thank you for your word today. Seal the decision we made to live life controlled by the Holy Spirit. Give us strength to resist evil and guide all of us into your truth. Help us to choose you today and every day. Forgive and cleanse us. Be our Master, our Savior, and our God. From this day forward, help us to follow you faithfully. In Jesus' name we pray. Amen. So, thank you so much
Thank you for listening and tuning in here in Adventist World Radio, AWR 97.9 Light FM, o sa atong Facebook page, Adventist Light Media Ministry. Nata din magkita-kita matag Domingo sa hapon. Diri nanukad sa inubulan sa Lime Samis Oriental. Until next time, this is your friend, sister, teacher, and servant of God, Tina Dahilan Sadora. God bless you. God bless everyone. Happy New Year. Kini ang atong programa. Mangandam ta. Hello. Hello, Ma'am Betra Muso ako. Thank you, thank you. Hello, Jomar. Mayuan Oclarit, Anino Carl Lawrence, Vine Galadlas, Valdisco Dora Maria Dilin. Hello, thank you. Richie Baring. Hello, Ma'am Gladys Susino. Mariani Solamin Nabong. Thank you, thank you, thank you. Rodelets Dahilan Ramos. Okay, thank you. Until next time. Until next Sunday. Thank you so much and to God be the glory. Mayong hapon.